Mayroon bang pangalan na mas mabigat pa sa Pacquiao sa buong mundo ng boxing? Pero ano ang mangyayari kung ang anak ng isang leyenda ay lumikha ng sariling landas, hindi bilang anino, kundi bilang bituin na may sariling liwanag? Sa mundo kung saan ang legacy ay maaring maging blessing o curse, isang lalaki ang lumabas mula sa shadows ng kanyang ama at nagsimulang magsulat ng sariling kwento. Eman Bacosa Pacquiao, hindi lang simpleng anak ni Manny, kundi isang force na handang magdala ng bagong kabanata sa industriya ng boxing at entertainment. At ngayon, sa isang announcement na nagpatingkad sa buong bansa, ang Sparkle GMA Artist Center ay nagpakawala ng balitang magpapabago sa takbo ng kanyang karera. Swatch, ang iconic Swiss watch brand na kilala sa buong mundo, ay pumili kay Eman bilang kanilang pinakabagong brand ambassador. Ito ay hindi ordinaryong partnership. Ito ay isang statement, isang deklarasyon na ang mundo ay handa nang tumanggap kay Eman, hindi dahil sa apelido niya, kundi dahil sa kung sino siya bilang individual, bilang atleta, at bilang emerging icon ng bagong henerasyon. Ang tanong, paano nangyari ang lahat ng ito? Paano naging posible na isang batang Pilipino, sa kabila ng enormous pressure ng isang legendary surname, ay nakakuha ng atensyon ng isa sa most recognized watch brands sa planeta? Tingnan natin ang larawan na inilabas ng Sparkle GMA Artist Center. Si Eman nakatayo ng may confidence na hindi mo makikita sa kahit sinong baguhan. Sharp ang kanyang dating, sophisticated ang aura, at may ganap na presence na screaming ng star quality. Hindi ito simpleng photoshoot para sa publicity. Ito ay isang visual representation ng transformation, isang rebrand na matagal nang hinihintay ng madla. Ang partnership na ito ay hindi nagsimula kahapon. Sa likod ng mga kamera, sa mga boardroom na hindi nakikita ng publiko, may mga usapan na naganap, mga desisyon na ginawa, at mga estratehiya na binuo upang ilunsad si Eman sa international stage. May mga negotiations na tumagal ng months, may mga presentations na inihanda, may mga pitches na ginawa. Ang corporate world ay hindi basta-basta gumagalaw ng mabilis, lalo na pagdating sa partnerships ng ganitong magnitude. Kaya ang fact na natapos ang lahat ng prosesong ito, successfully, ay already a testament sa potential na nakita nila kay Eman. Pero bago tayo dumating sa exciting na parte ng kwentong ito, gusto kong malaman, saan ka nanonood ngayon? Comment mo kung saang city ka nang galing. Manila, Cebu, Davao? O baka naman overseas ka, Quezon City, Makati, Taguig? Let's connect. Pero balik tayo sa tunay na dahilan kung bakit tayo nandito. Kasi ang partnership na ito, higit pa sa kung ano ang nakikita natin sa surface. May mga layers ng complexity, may mga dimensions ng strategy, at may mga secrets na slowly lang nare-reveal sa atin. Alamin natin ang tunay na kahulugan ng partnership na ito. Sa industriya ng endorsements, hindi basta-basta ang pagpili ng brand sa kanilang ambassador. Lalo na ang Swatch, isang kumpanyang may decades ng experience sa marketing at brand positioning. Founded in 1983, ang Swatch ay nag-revolutionize ng watch industry by making Swiss watches accessible sa mass market without sacrificing quality. Ang philosophy nila ay simple pero powerful. Watches ay hindi lang functional items, they're fashion statements, they're expressions of personality, they're wearable art. At sa philosophy na yan, kailangan nila ng ambassadors na nare-reflect ang values na yan. Hindi pwedeng basta celebrity lang na may followers. Kailangan may substance, may style, may story to tell. Kapag pumili sila ng mukha na magre-represent sa kanilang produkto, hindi lang sila tumitingin sa popularity o sa social media following. Tumitingin sila sa potential, sa longevity, sa alignment ng values, sa authenticity ng connection sa audience. At sa kaso ni Eman, nakita nila ang lahat ng ito at higit pa. Nakita nila ang young man na may discipline ng athlete, ang charisma ng entertainer, ang humility ng someone who understands his roots, at ang ambition ng someone who wants to conquer the world. Combination na yan ay rare. Combination na yan ay valuable. Combination na yan ay exactly what brands are looking for sa modern marketplace. Kaya nga, ang tanong, bakit si Eman? Bakit ngayon? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Si Eman ay hindi simpleng celebrity na sumisikat dahil sa viral moment o dahil sa kanyang famous na ama. Siya ay isang calculated risk na naging calculated success. Nagsimula siyang magtrabaho sa kanyang craft, sa boxing, sa pagdevelop ng sariling persona, at sa pag-build ng foundation na magde-define sa kanya bilang independent entity. Ilang taon na siyang nag-training, hindi lang sa Pilipinas, kundi internationally. Nag-invest siya ng time sa pag-perfect ng skills niya,
Hindi para maging exactly like his father, kundi para maging the best version of himself. At ang dedication na yan, ang seriousness na yan, ay napansin ng mga taong nakaka-work niya. Napansin ng trainers, ng promoters, ng media, at eventually ng brands tulad ng Swatch. Ang sports endorsements ay particularly tricky kasi ang athletes ay unpredictable. Pwedeng mag-peak ng early then decline. Pwedeng mag-suffer ng injuries. Pwedeng mag-involve sa controversies. Pero si Iman with his youth, his training, his mindset, at ang support system niya ay represents a safer bet compared sa ibang athletes. At ngayong nakita na ng mundo ang potensyal niya, ang mga malalaking brands tulad ng Swatch ay nagsisimula ng kumilos. Pero hindi lang basta kumilos. Aggressive ang approach nila, strategic ang timing nila, at yan ang nakaka-excite. Ang partnership na ito ay proof na ang hard work ay nagbubunga. Proof na kahit gaano ka-heavy ang surname mo, kahit gaano ka-big ang shadow ng iyong predecessor, may paraan pa rin to carve out your own space. Pero huwag tayong magmadali. Kasi may mas malalim pang layers sa kwentong ito na kailangan nating ikwento. May mga detalye na hindi mo maririnig sa official press release. May mga whispers mula sa insiders na magpapakita ng tunay na scale ng opportunity na ito. May mga conversations na naganap sa private, sa mga exclusive events, sa mga meetings na walang cameras, walang press, walang social media. At yan ang most interesting part. Kasi yan ang part na nagpapakita ng real dynamics ng industry. Sa public, lahat ay polished, lahat ay perfect, lahat ay carefully curated para sa consumption ng masses. Pero sa likod ng curtains, yan ang totoo, yan ang raw, yan ang unfiltered. At based sa mga reports na lumalabas, ang behind-the-scenes story ng Eman-Swatch partnership ay just as fascinating, if not more, compared sa public announcement. May mga players na involved na hindi mo i-expect. May mga conversations na naganap na game-changing. May mga decisions na ginawa na mag-define ng trajectory ng partnership na ito for years to come. Ang entertainment at sports industry sa Pilipinas ay puno ng mga anak ng sikat na personalidad. Mula sa acting hanggang sa music, maraming second-generation stars na sumubok ng kanilang swerte. May successful, may hindi. May nag-thrive, may naglaho. Ang difference usually ay nasa approach. Yung iba, ginagamit ang surname bilang crutch. Umaasa sa name recognition para mag-open ng doors. Walang masama dyan, practical naman talaga. Pero ang problema, pag yan lang ang strategy mo, pag wala ka ng substance behind the name, mabilis kang mabuburn out. Mabilis kang makalimutan. Kasi ang audience, lalo na ang modern audience, ay sophisticated. Hindi sila basta mag-stop at mag-pay attention dahil lang may kilalang apelyido ka. Gusto nila ng value. Gusto nila ng entertainment, gusto nila ng authenticity. At yan ang nakita kay Eman. Marami ang nahulog sa trap ng comparison kung saan ang bawat galaw nila ay sinusukat based sa achievements ng kanilang mga magulang. Kasing galing ba niya ng tatay niya? May talent ba siya o nepotism lang? Deserve ba niya ang opportunities na nakukuha niya? Yan ang typical na tanong. Yan ang constant na pressure. At maraming second-generation celebrities ang hindi nakakasurvive sa ganitong environment. Nakaka-crack sila sa pressure, nawawala ng confidence. Eventually, umaatras na lang. Si Eman, however, ay may different approach. Mula pa noong una, malinaw na ang kanyang vision ay hindi maging the next Manny Pacquiao, kundi ang maging the first Eman Pacquiao. Ang distinction na ito ay crucial kasi sa mundo ng boxing, ang legacy ni Manny ay halos impossible to replicate. 8-division world champion, the only boxer to win major world titles in 4 different decades, people's champ, senator, at global icon na recognized kahit saan sa mundo. Paano mo ba naman i-equal ang ganyang accomplishments? Paano mo i-match ang impact na ginawa niya hindi lang sa sports kundi sa buong Philippine society? Hindi mo kaya. Simply as that. At si Iman, intelligent enough to recognize yan. Instead na maparalyze ng impossibility ng task, gumawa siya ng different strategy. Pero syempre, hindi yan madali. Madaming beses siguro na nag-doubt siya. Madaming nights na nag-question siya kung kaya niya. Madaming moments na naisip niya na baka mas madali kung iba na lang ang surname niya. Pero yan ang character-building moments. Yan ang moments na nag-define kung sino ka talaga. At based sa trajectory niya ngayon, mukhang na-overcome niya ang internal struggles na yan. Gumagawa siya ng sariling path at ang Swatch partnership ay isa sa mga stepping stones niya. Ang brand ay kilala sa pagiging accessible yet aspirational, trendy pero classic. At global, pero may local appeal. Perfect match para sa isang young athlete
na may international ambitions pero may malalim na roots sa Pilipinas. Tingnan natin ang demographic fit. Ang Swatch historically ay nag-target ng younger market. Ang designs nila ay colorful, playful, innovative. Ang pricing nila ay positioned para maging affordable without being cheap. Ang marketing niya ay focused sa lifestyle, sa self-expression, sa individuality. At sino ang perfect embodiment ng values na yan? A young Filipino athlete-entertainer na nag-build ng sariling identity while respecting his heritage. Si Eman ay literally the poster child para sa messaging na gusto ng Swatch i-convey. At yan ang genius ng partnership. Hindi ito forced, hindi ito awkward, hindi ito yung parang ang weird ng pagsasama. Natural ang fit, organic ang connection. At yan ang type ng partnerships na usually successful in the long run. Pero habang pinag-uusapan natin ang public face ng partnership na ito, may mga reports na lumalabas mula sa mga industry insiders na mas exciting pa kaysa sa announcement mismo. May mga chismis, may mga speculations, may mga unconfirmed reports na kung totoo man, ay magpapakita ng how serious ang commitment ng Swatch kay Eman. At isa sa most intriguing na narratives na lumalabas ay tungkol sa isang meeting. Isang private, exclusive, high-level meeting na kung nangyari man, ay indication ng unprecedented level ng interest from the brand. Narinig mo na ba ang pangalan na Lola Vergy? Kung hindi, pagkatapos ng kwentong ito, hindi mo na siya makakalimutan. Siya ay isa sa mga key executives ng Swatch, isang powerful figure na may malaking influence sa direksyon ng brand. Hindi siya basta employee, hindi siya basta manager. Siya ay strategic decision maker, someone na may direct input sa kung sino ang mga pipiliin na brand ambassadors, kung paano iposisyon ang brand sa different markets, kung saan i-allocate ang marketing budgets. Ang level ng influence niya sa organization ay significant. At ayon sa mga insider reports na lumalabas from sources na close sa both Swatch at sa camp ni Eman, si Eman at si Lola Vergy ay nagkaroon ng private meeting bago pa man ang official announcement ng partnership. Ngayon, tandaan natin, ito ay speculation based sa mga sources mula sa industry. Walang official confirmation mula sa Swatch o kay Eman mismo. Walang press release, walang social media posts, walang public acknowledgement whatsoever. Pero ang presence ng ganitong rumors ay significant. Bakit? Kasi sa corporate world, lalo na sa level ng international brands na may billions in revenue, ang private meetings between top executives at potential ambassadors ay hindi ordinaryong occurrence. Hindi yan nangyayari for every endorsement deal. Hindi yan standard operating procedure. Ito ay indication na may serious discussions na nangyayari, na may high-level interest, at na ang brand ay willing na mag-invest ng time at resources para personal na makausap ang talent. Kasi isipin mo, ang executive sa level ni Lola Vergy ay may hundreds kung hindi thousands ng responsibilities. May meetings siya with suppliers, with distributors, with marketing teams, with creative agencies. Ang schedule niya ay packed, ang oras niya ay precious. Kaya kung nag-invest siya ng personal na oras para mag-meet privately kay Eman, ibig sabihin lang nun, may napakahalagang reason. Ibig sabihin, may napaka-special na something na nakita niya kay Eman. At kung totoo man ang meeting na ito, ano ang ibig sabihin? Simple. Ibig sabihin, si Eman ay hindi lang basta na-consider. Siya ay actively pursued. Ibig sabihin, nakita ng Swatch ang something special sa kanya na worth ng mag-commit ng executive time. Ibig sabihin, ang partnership na ito ay hindi lang transactional. May deeper strategic value, may long-term vision, may plans na lalampas pa sa typical endorsement arrangement. At sa business world, ang oras ng executives ay pera. Literally. Ang compensation nila ay usually computed on an hourly basis sa executive level. Kaya kung nag-invest si Lola Vergy ng personal na oras kay Eman, ito ay massive vote of confidence. Ito ay signal sa entire organization na this partnership matters, na si Eman ay priority, na kailangan gawin ng tama ang partnership na ito. Pero ano kaya ang napag-usapan nila kung totoo man ang meeting? Ano ang topics na diniscuss? Ano ang visions na na-share? Ano ang commitments na ginawa? Unfortunately, yan ang information na hindi natin makukuha unless may mag-leak from inside. Pero based sa typical flow ng ganitong high-level meetings, may certain topics na usually covered. Una, ang vision para sa partnership, hindi lang yung magsusuot ka ng relo at mag-smile sa camera type ng arrangement, kundi ang comprehensive plan kung paano i-integrate si Eman sa overall brand strategy ng Swatch. Pangalawa, ang expectations. Ano ang metrics ng success? Ano ang deliverables? Ano ang timeline? Pangatlo,
Ang support system. Ano ang willing i-provide ng brand to ensure success ni Eman? Training ba? Exposure? Connections? Resources? Pang-apat, ang compensation at terms. Yan ang sensitive part na usually confidential, pero yan din ang most important from a business perspective. At panglima, ang long-term potential. Kasi ang partnerships na may involvement ng top executives ay usually hindi one-year deals. These are multi-year commitments with options to extend, with possibilities to expand into other areas, with potentials to grow into something bigger than the initial arrangement. Imagine kung lahat ng yan diniscuss sa isang private meeting between si Eman at si Lola Virgie. Imagine ang weight ng conversation na yan. Imagine ang pressure na naramdaman ni Eman sitting across from a powerful executive, knowing na ang outcome ng meeting na yan ay mag-determine ng trajectory ng career niya for years to come. Pero ang tanong, paano niya ni-handle? Paano siya nag-present ang sarili niya? Ano ang sinabi niya na nag-convince kay Lola Virgie na he's worth the investment? Yan ang fascinating part na gusto nating malaman, pero probably never will. Pero ang fact na ang meeting ended with a partnership, kung totoo man ang meeting, ay proof na whatever happened sa loob ng room na yan, it worked. Si Eman successfully sold himself. Successfully convinced ang brand na he's the right choice. Successfully demonstrated na he has what it takes to be a brand ambassador at international level. At yan, my friends, ay hindi joke. Yan ay skill na hindi lahat ay may. Yan ay combination ng confidence, articulateness, charm, intelligence, at authenticity. Kasi mga executives sa level ni Lola Virgie, nakaka-encounter sila daily ng people trying to sell them something. Nakaka-meet sila ng hundreds ng personalities na gustong mag-partner with their brands. They've seen it all. They've heard all the pitches. They know all the tricks. Para ma-impress sila, para ma-convince sila na mag-invest sa'yo, kailangan may genuine na something na ma-offer mo. At si Eman, apparently, meron. Ang rumors na ito, kahit unconfirmed, ay adding another layer ng intrigue sa kwentong ito. Kasi nagpapakita na ang partnership ay hindi lang surface level, may depth, may substance, may serious commitment from both sides. Pero ano ba talaga ang nakita ng Swatch kay Eman? Aside sa obvious na fact na siya ay anak ng boxing legend, may mga qualities pa siya na uniquely his own. Absolutely. At yan ang need nating i-breakdown, kasi yan ang real value proposition niya. Una sa lahat, ang physical presence niya. Trained boxer na may discipline at dedication na nakikita sa kanyang physique at sa kanyang movements. Hindi siya puro forma. May substance, may skills, may legitimate athletic ability. Nakita natin siya sa training videos, nakita natin siya sa sparring sessions. At ang feedback from trainers and fellow boxers ay consistent. May talent talaga. Hindi lang dahil sa surname, may natural ability combined with hard work. Yan ang authentic foundation na hindi mo pwedeng i-fake. At yan ang type ng authenticity na hinahanap ng modern brands. Ayaw na nila ng puro ganda o puro sikat. Gusto nila ng totoo, ng relatable, ng may depth. Kasi ang consumers ngayon, lalo na ang younger demographic, ay sophisticated. They can smell fake from miles away. They value authenticity over perfection. They appreciate realness over polished personas. At si Eman may advantage siya kasi ang journey niya, ang struggles niya, ang identity issues niya, ay all very real, hindi scripted, hindi manufactured. Legit na life experiences na nakashape sa kanya bilang person. Pangalawa, ang appeal niya sa younger demographic. Ang Gen Z at millennial market ay notoriously difficult to capture. Ang generation na yan ay grew up with internet, with social media, with unlimited choices at unlimited information. They're skeptical ng traditional advertising. They ignore banner ads. They skip commercials. They block pop-ups. Para ma-reach sila, kailangan mas strategic, mas authentic, mas integrated ang approach. At yan ang strength ng influencer marketing, ng brand ambassadorship ng type na ginagawa ngayon. Pero si Eman, with his social media presence, his modern style, at his genuine personality, ay natural na nakaka-connect sa age group na yan. Hindi niya pinipilit, hindi niya ini-engineer. Natural lang, organic lang. Ang posts niya ay relatable. Ang content niya ay engaging. Ang personality niya ay likable. At yan ang valuable asset in today's marketing landscape. Brands ay willing to pay millions para sa type ng connection na naturally meron si Eman with the youth market. Pangatlo, ang international potential. Hindi siya limited sa Philippine market. With his training, his exposure, at ang global recognition ng Pacquiao name, may capacity siyang mag-penetrate sa international markets. Ang Swatch ay global brand. May presence sila sa almost every country.
May store sila sa hundreds ng locations worldwide, kaya kailangan nila ng ambassadors na may appeal na hindi limited sa single market. At si Eman, with the right positioning, with the right marketing support, ay may potential na mag-resonate sa international audiences. Hindi lang as Manny Pacquiao's son, kundi as his own entity. As a young, talented, ambitious athlete-entertainer na may interesting story to tell. Yan ang narrative na pwedeng mag-work globally. Yan ang story na pwedeng mag-translate across cultures. Pang-apat ang crossover appeal. Si Eman ay hindi pure athlete, hindi rin pure entertainer. Siya ay both, at yan ang rare combination. Kasi usually, ang athletes ay nakafocus lang sa sports. Ang entertainers naman ay nakafocus sa showbiz. Pero si Eman, may capability na mag-excel sa both worlds. May training siya as boxer. May presence siya as personality. At ang flexibility na yan, ang versatility na yan, ay extremely valuable. Kasi pwede siyang i-market sa different contexts, sa different audiences, sa different platforms. May boxing event? Si Eman pwede dun. May entertainment show? Si Eman pwede din. May fashion event? Si Eman ay fit din. May corporate function? Si Eman can deliver. Ang range na yan ay hindi common. Ang range na yan ay special. At ang brands na nakaka-appreciate ng value na yan ay willing to invest big. At panglima, ang growth trajectory. Si Eman ay relatively young pa sa industry. Marami pa siyang room to grow, to improve, to evolve. At yan ang exciting part for brands. Kasi hindi sila nag-i-invest lang sa present version mo. Nag-i-invest din sila sa future potential mo. At based sa trajectory ni Eman so far, ang future ay looking very bright. Ngayon kung iniisip mo na ang partnership na ito ay simpleng endorsement deal kung saan magsusuot lang siya ng relo at mag-smile sa camera, nagkakamali ka. Ang level ng partnership na ito, lalo na kung may involvement ng high-level executives tulad ni Lola Vergie, ay usually multifaceted. May training programs, may promotional tours, may exclusive events, at madalas may long-term plans na lalampas pa sa initial contract. Kasi ang brand ambassadorship sa modern context ay hindi transactional. Hindi siya one-time transaction, siya ay relationship. Siya ay collaboration. Siya ay partnership sa true sense ng word. Ibig sabihin, may give and take, may mutual benefits, may shared responsibilities. Ang brand ay magpi-provide ng resources, exposure, compensation. Ang ambassador naman ay magdi-deliver ng representation, promotion, embodiment ng brand values. At kung successful ang partnership, both parties benefit. Ang brand ay nakakagain ng visibility, credibility, connection sa target market. Ang ambassador naman ay nakakagain ng financial compensation, career opportunities, professional growth. It's a win-win situation kung ginawa ng tama. Isipin mo ang possibilities. Si Eman sa mga international boxing events nakikita ng millions worldwide, suot ang Swatch watch. Hindi lang basta suot. Prominently displayed. Organically integrated sa content. May mention sa commentary. May close-ups sa replays. May features sa promotional materials. Yan ang type ng exposure na priceless. Yan ang type ng advertising na hindi mo mabibili through traditional media buys. Si Eman, sa mga high-profile entertainment events sa Pilipinas, representing both his craft at ang brand. Sa award shows, si Eman nakaswatch. Sa press conferences, si Eman nakaswatch. Sa red carpets, si Eman nakaswatch. Consistent ang visibility. Consistent ang messaging. Consistent ang brand association. At yan ang nag-build ng brand equity over time. Hindi overnight. Hindi instant, pero gradual, sustainable, long-term. Si Eman, sa social media, organically showcasing ang produkto in his daily life, creating authentic connections with his followers. Hindi yung obvious na sponsored post na kaagad mo alam na bayad, kundi yung natural lang nakasama sa lifestyle niya, yung nakikita mo sa background ng stories niya, yung nakikita mo sa casual photos niya, yung part na ng identity niya. Yan ang most effective type ng marketing sa digital age. Yan ang type na hindi annoying. Yan ang type na relatable. Yan ang type na aspirational, pero attainable. Ito ay marketing strategy na proven effective, lalo na sa digital age kung saan ang traditional advertising ay losing effectiveness at ang influencer marketing, ang authentic brand partnerships ay becoming dominant. At ang Swatch, as sophisticated brand with decades of experience, knows this. Yan ang dahilan kung bakit strategic ang approach nila. Yan ang dahilan kung bakit selective sila sa ambassadors. Yan ang dahilan kung bakit big deal ang partnership na ito. Pero ang partnership na ito ay hindi lang tungkol kay Eman.
Ito ay tungkol din sa legacy ng pamilya Pacquiao. Tingnan natin ang bigger picture. Si Manny Pacquiao throughout his career ay nag-establish ng presence sa international stage na walang ibang Pilipino athlete ang nakamit. Alam siya sa Amerika. Kilala siya sa Europe. Respected siya sa Asia. Recognized siya sa Africa. Literally, ang Pacquiao name ay global brand in itself. Pero si Manny ay may certain image na established na through decades ng career. Ang poor boy from General Santos who conquered the world through boxing. Ang underdog who became champion. Ang fighter with a heart. Inspiring, yes. Iconic, definitely. Pero limiting din in some ways. Kasi ang narrative na yan, ang story arc na yan, ay specific sa journey ni Manny. Hindi pwedeng i-replicate. Hindi pwedeng i-duplicate. Hindi pwedeng mag-apply sa next generation kasi ang circumstances na different na, ang context na iba na, ang challenges na hindi na same. Si Eman, on the other hand, ay may opportunity na mag-build ng different narrative. Siya ay second generation, educated sa better schools, exposed to both local at international culture, traveled extensively, may access sa better training facilities, at may luxury ng choices na hindi available kay Manny noong kabataan niya. Hindi to say na mas madali ang journey ni Eman. Different lang. May sariling set of challenges. May sariling type of pressure. May sariling path to navigate. Ang Swatch partnership ay perfect symbol ng evolution na ito. Mula sa boxing gloves lang, ngayon may luxury watches na. Mula sa ring lang, ngayon may boardrooms at brand deals. Mula sa pure athletic achievement lang, ngayon may entertainment value at commercial appeal din. Ito ay evolution ng Pacquiao brand at si Eman ang face ng next chapter. Ito ay passing of torch pero hindi in the traditional sense kung saan pag na-retire ang isa, pumapalit ang isa. Kundi in the sense na nag-i-expand ang brand, nag-i-evolve, nag-a-adapt sa changing times. At yan ang healthy for any legacy, yan ang ensuring longevity, yan ang making sure na ang contributions ng previous generation ay hindi ma-forgotten kundi ma-built upon, ma-enhanced, ma-taken to next level. At si Eman, whether he fully realizes it or not, ay carrying that responsibility. Ang bawat move niya, ang bawat decision niya, ang bawat partnership niya ay contributing to how people will remember at appreciate ang Pacquiao name in the future. Ang responsibility na yan ay hindi joke. Ang pressure na yan ay intense. Pero based sa nakikita natin so far, si Eman ay handling it with maturity beyond his years. Pero syempre, sa bawat success story, may pressure din na kaakibat. Isipin mo ang bigat ng expectations. Hindi lang mula sa publiko, kundi mula sa brand, mula sa pamilya, at mula sa sarili niya. Ang Swatch ay nag-invest sa kanya with the expectation na mag-deliver siya ng results. Hindi lang sa sales kundi sa brand perception, sa market penetration, at sa overall visibility. May metrics sila na sinitrack. May KPIs na kailangan niya i-meet. May reports na regularly nire-review. At yan ang business side ng partnership na hindi nakikita ng public. Ang public nakakakita lang ng glamorous side, ng photoshoots, ng events, ng perks, pero ang backend, ang operational side, ay puno ng requirements, deadlines, deliverables. At si Eman, bilang baguhan pa rin sa industriya ng endorsements sa ganitong level, kailangan niyang patunayan na worthy siya ng trust na ito. Kailangan niyang mag-deliver ng promised value, kailangan niyang mag-exceed ng expectations, kasi ang corporate world ay unforgiving, walang sentimentality, walang utang na loob, pure business. Kung nag-deliver ka, you're valuable. Kung hindi, you're replaceable. Harsh, pero yan ang reality. Kailangan niyang mag-balance ng boxing career, entertainment commitments, at ngayon brand responsibilities. Yan ang challenging part. Yan ang part na hindi nakikita ng publiko. Ang sleepless nights, ang constant pressure to perform, ang fear of failure, ang imposter syndrome na minsan dumarating lalo na kung nagko-contrast mo sarili mo sa achievements ng father figure mo. Ang mental load ng managing multiple careers simultaneously. Ang physical demands ng maintaining peak athletic condition habang nag-attend ng events. Nag-travel for promotions, nag-meet ng brand requirements. Pero based sa nakikita natin so far, si Eman ay may mental fortitude to handle it. Trained siya hindi lang physically kundi mentally at emotionally din. Kasi ang training ni Manny, ang environment na lumaki siya, ay hindi nag-prioritize lang ng physical prowess. May emphasis din sa mental toughness, sa emotional resilience, sa discipline, sa work ethic. At yan ang edge niya, yan ang advantage niya compared sa ibang young personalities na sumikat dahil lang sa looks or luck. Si Eman may foundation, may roots,
may core values na grounded. At yan ang mag-sustain sa kanya through challenges. Pero ang tanong, hanggang saan siya makakarating? Ano ang next milestone niya? Kasi ang Swatch partnership, as big as it is, ay just the beginning. May pipeline ng opportunities na naghihintay. May negotiations na ongoing. May deals na papasok pa. At ang bawat success ay mag-o-open ng mas maraming doors. Yan ang snowball effect ng positive momentum. Yan ang compound interest ng building a brand. Yan ang multiplier effect ng credibility. Once na-establish mo na kaya mong mag-deliver, mas maraming brands ang mag-trust sa'yo. Mas malaki ang offers, mas favorable ang terms, mas prestigious ang partnerships. At yan ang trajectory na nakikita natin kay Eman. Upward, progressive, promising. Tingnan natin ang trajectory. Sa next few months, expected na makikita natin si Eman sa major Swatch campaigns, print ads sa magazines, billboards sa major highways, TV commercials sa primetime slots, digital content sa various platforms. Ang presence niya ay magiging ubiquitous. Hindi mo siya maiiwasan. Saan ka man tumingin, nandyan si Eman representing Swatch. At with that visibility comes increased scrutiny. Yan ang price ng fame. Yan ang cost ng success. Ang critics ay magsisimula ng mag-analyze ng bawat move niya. Ang detractors ay magsisimula ng mag-question kung deserving ba siya. May mga magsasabi na nepotism lang. May mga magsasabi na dahil lang sa apelyido. May mga magsasabi na maraming mas deserving, pero yan ang part ng journey. Yan ang process na kailangan niyang daanan to prove himself. At honestly, based sa track record niya so far, may confidence tayo na kaya niya. Kasi ang taong may genuine talent, coupled with strong work ethic at right support system, ay walang hindi makakamtan. At si Eman may lahat ng yan. May talent sa boxing na proven na sa training at sa early fights. May work ethic na nakuha niya mula sa pamilya na kilala sa dedication at discipline. At may support system na includes not just his family, kundi ang buong Sparkle GMA Artist Center machine na may decades ng experience sa pag-build ng careers, ang connection sa industry, ang expertise sa branding at marketing. Ang combination na yan ay powerful. Ang combination na yan ay recipe for sustained success, hindi flash in the pan, hindi one-hit wonder, kundi legitimate, long-term, sustainable success na built on solid foundation. Pero hindi pa tayo tapos sa mga revelations. Kasi may ibang dimension pa ng kwentong ito na hindi natin napag-usapan. Ang dimension ng personal growth, ng self-discovery, at ng transformation mula sa being just a son to becoming a brand himself. Yan ang most interesting psychological aspect ng journey ni Eman. Ang internal struggle between honoring legacy and forging identity. Sa mga interview ni Eman in the past, consistent ang messaging niya tungkol sa wanting to create his own identity. Hindi niya tinatalikuran ang fact na siya ay anak ni Manny. Proud siya dyan. Grateful siya sa opportunities na binigay ng surname na yan. Aware siya sa privileges na kaakibat ng apelidong Pacquiao. Pero ayaw niya na yan lang ang definition niya. Gusto niya na pag sinabi ang Eman Pacquiao, may sariling image na papasok sa isip ng tao. Hindi automatic na, anak ni Manny, kundi, si Eman, yung boxer-entertainer na may partnership with Swatch, yung may ganito at ganyan na achievements. Yan ang goal. Yan ang vision. At ang Swatch partnership ay critical step sa realization ng vision na yan. Kasi ngayon, may brand na naniniwala sa kanya enough to make him their ambassador. May company na willing na ilagay ang reputation nila sa kamay niya. Yan ay validation na hindi mo mabibili ng pera. Yan ay validation na nakukuha lang through proven value. At ang fact na nakuha niya yan sa relatively young age, considering ang competition sa industry, considering ang standards ng Swatch, considering ang alternatives na available sa kanila, ay testament sa potential niya. Pero while we celebrate this achievement, we also need to ask ano ang next? Kasi ang success lalo na sa entertainment at sports industry ay hindi static. Kailangan constantly evolving, constantly improving, constantly delivering. Ang brands ay fickle, ang audience ay mas fickle pa. One wrong move, one scandal, one failure to deliver, at lahat ng goodwill na binuild mo ay mawawala in an instant. Yan ang reality ng industry. Yan ang harsh truth na kailangan niyang harapin every single day. May examples tayo ng celebrities na overnight nag-collapse ang careers dahil sa isang scandal. May examples tayo ng athletes na nag-lose ng endorsements dahil sa isang controversial statement. May examples tayo ng personalities na nag-fade into obscurity dahil hindi nag-sustain ang momentum. At yan ang constant threat.
Yan ang sword of Damocles na laging nakasabit sa ulo mo pag nasa spotlight ka. Pero ang tanong, handa ba si Eman? Based sa mga nakikita natin, ang sagot ay oo. Si Eman ay hindi yung tipong celebrity na puro social media lang. May substance ang pagkatao niya. May direction ang buhay niya. May values na guiding ang decisions niya. At yan ang crucial difference between siya at ang ibang personalities na sumikat lang dahil sa viral moments or lucky breaks. Si Eman, calculated ang moves, strategic ang decisions, thoughtful ang approach, at yan ang type ng mindset na kailangan para sa long-term success. Hindi yung impulsive, hindi yung reactive, kundi yung proactive, prepared, planned. Ngayon, bumalik tayo sa usapin ng meeting with Lola Virgie, if it really happened. Ano kaya ang napag-usapan nila? Ano ang vision ng Swatch para kay Eman? Ano ang expectations nila? Ano ang timeline ng partnership? Ito ang mga tanong na gusto nating malaman but probably won't get official answers to. Pero based sa kung paano usually gumagana ang ganitong deals, safe to assume na may multi-year commitment involved. Ang brands na mag-i-invest ng executive time, mag-conduct ng private meetings, mag-create ng comprehensive campaigns, ay hindi nag-iisip ng short-term lang. Nag-iisip sila ng 3 years minimum. Usually 5 years, sometimes 10 years kung sobrang successful ang partnership. May performance metrics na kailangan niya i-meet. Sales targets, engagement rates, brand awareness scores, market penetration percentages. Yan ang cold hard numbers na mag-determine kung successful ba ang partnership or not. May exclusivity clauses na hindi siya pwedeng mag-endorse ng competing watch brands. Yan ang standard sa industry. Pag partner ka na ng Swatch, hindi ka pwedeng mag-promote ng Rolex, ng Omega, ng Casio, ng kahit anong watch brand. Ang conflict of interest ay obvious. At ang breach ng clause na yan ay usually may malaking penalties sa contract. May appearance requirements na kailangan niyang sundin. Minimum number of events per year, minimum number of promotional activities, minimum number of social media posts featuring the product. Yan ang contractual obligations na legally binding. At syempre, may financial compensation na proportional sa level ng commitment. Ang exact amount, confidential yan based sa non-disclosure agreements. Pero based sa industry standards, based sa comparable partnerships, based sa market rates for celebrity endorsements, safe to assume na ang compensation ay substantial. 6 figures easily, possibly 7 figures depende sa terms. Ang mga details na yan, confidential. Pero ang impact nila sa career trajectory ni Eman, massive. Kasi ang partnership na ito ay hindi lang tungkol sa present. Ito ay foundation para sa future. Ito ay proof of concept na pwedeng gawing reality ang vision niya na maging international icon. Ito ay launching pad para sa bigger opportunities, bigger partnerships, bigger achievements. Kasi sa corporate world, success breeds success. Momentum builds momentum. Credibility multiplies credibility. At ngayong may Swatch partnership na si Eman, ibang brands ay mag-start na rin mag-consider sa kanya. Ibang opportunities ay mag-open. Ibang doors ay mag-unlock. Yan ang cascading effect ng major partnership. Pero habang tayo ay excited sa possibilities, dapat din tayong realistic sa challenges. Ang road ahead ay hindi smooth. May obstacles, may setbacks, may moments of doubt. Pero yan ang part ng journey. Yan ang nagpapaganda ng kwento. Kasi kung walang struggle, walang triumph. Kung walang challenge, walang growth. Kung walang resistance, walang resilience. At si Eman sa murang edad pa lang ay nakakaranas na ng pressures na hindi kayang i-handle ng karamihan. Ang pressure to perform sa boxing ring, ang pressure to succeed sa entertainment industry, ang pressure to honor family legacy, ang pressure to create personal identity, ang pressure to meet brand expectations, ang pressure to satisfy public curiosity, ang pressure to maintain authenticity habang nag-navigate ng commercial realities. Yan ang lahat sabay-sabay. Yan ang lahat simultaneously. Pero instead of crumbling, lumalaki siya. Instead of hiding, lumalabas siya. Instead of being paralyzed by fear, ginagamit niya as motivation. At yan ang mark ng true champion, hindi yung walang takot. Yung may takot, pero lumalaban pa rin. Yung may doubts pero nagpe-persevere pa rin. Yung may pressure, pero nagdi-deliver pa rin. At with the Swatch partnership, ang pressure ay tataas pa. Ang expectations ay lalaki pa. Ang scrutiny ay mas intense pa. Pero kung may tiwala tayo kay Eman, if we believe in his potential the way Swatch believes in him, then dapat suportahan natin siya. Dapat bigyan natin siya ng space to grow, ng chance to prove himself, ng opportunity to write his own story. Kasi at the end of the day, ito ang kanyang journey. Ito ang kanyang buhay. At deserve niya na i-live it on his own terms,
With our support, not our judgment. Hindi with our constant comparisons sa father niya. Hindi with our unrealistic expectations. Hindi with our premature conclusions. Kundi with our genuine encouragement, our constructive feedback, our patient understanding. Kaya ang tanong sa inyo, ready na ba tayong tanggapin si Eman as his own person, not just as Manny's son? Ready na ba tayong suportahan ang journey niya, kahit na iba ang path niya compared sa tatay niya? Ready na ba tayong mag-celebrate ng successes niya based sa sariling merit niya, not in comparison to anyone else? Comment nyo ang thoughts nyo, kasi this is a conversation that our country needs to have. Ano ba talaga ang ibig nating makita kay Eman? Carbon copy ba ng tatay niya or original version ng sarili niya?